yung topic natin, no? Financial literacy for OFW and for Philippines, no? Slash. Siyempre dapat dalawa, no? So, siyempre gusto ko sa inyong ituro ano ba yung tamang paghawak nyo ng income nyo pag lumaki na dito yung income nyo dito sa EC. Siyempre, paano lalaki? Kung maliit pa. Paano din magiging maliit kung hindi ka marunong mag-invite, no? So basically, ituturo ko sa inyo step by step paano nyo makakuha yung financial literacy dito. Siyempre, daw yung klase ng pagkita dito sa business natin. Una, palabas. Nag-invest ka, tumaya ka, nag-7 heads ka, nag-15 heads ka, nag-1 account ka, nag-3 account ka, nag-Digiverse ka, nag-Digiverse ka, no? So yun yung mga taya mo dito, no? So pero hindi po natatapos doon, no? Bilang businessman, no? Kumbaga meron ka ng tindahan, dapat nasa isip mo kung paano palaguin to, no? So ako konting kwento lang, oh. Nung nag-start ako dito 14 years ago. Pero feeling ko parang ka-join ko lang kahapon, no. 14 years ago, no, hindi ko namamalayan, parang feeling ko 2 to 3 months pala ako member, no, kasi na-enjoy ko yung ginagawa natin. Pag join ko dito, guys, gusto ko talaga yung 15 accounts. Ang problema niyan, ang laman ng bulsa ko 20 pesos. So nakaka-relate ba mga OFW, kumikita ka pero walang natitira, no? So alin sa dalawa yan, napapadala mo lahat yung sahod mo kaya walang natitira, or talagang malaki pangangailangan ng pamilya mo, no? Siguro ang anak mo siguro pag kinompute natin 10 anak mo, hindi bumababa ng 10. Well, kulang talaga yung 10,000. Pero pag ang kinikita mo diyan sa ibang bansa 20,000 tapos dadalawa lang anak mo, baka kayang buhayin na yan ng asawa mo. Siya nang bumuhay diyan hanggang 4. Pero kung 6 na yan, medyo magtulungan na kayo, hati na kayo. Paano niyan kadalasan pa-apply, ako single mom ako, no? So okay, walang problema, ikaw na yung nanay, ikaw yung pangtatay. So ibig sabihin dapat alam mo yung tamang budget na ipapadala mo sa kanila. So pag pinadala mo yung sobra, well, di ka makakaipon. Okay, so yan ang kailangan ng matutunan about sa financial literacy for OFW. Kailangan alam mo yung tamang budget, isulat mo. Kung ikaw naman ay nasa Pilipinas, dapat alam mo yung expenses mo rin, no? Para ka ring OFW. Okay, binabudgetan mo sarili mo. Kumakain ka, magkano share mo sa kuryente, magkano share mo sa wifi. Okay, kung ikaw lang mag-isa dyan sa hub mo, basically, wala kang kahati sa lahat. Wala kang kahati sa rent ng bahay mo, 10,000. Wala kang kahati sa internet mo, 2.5 to 1.3, no? Wala kang kahati sa kuryente, tubig mo, no? So depende, no, sa expenses mo. So basically dapat alam mo 'yan. Kung ang gastos mo sa hub is 5,000, basically dapat kumita ka ng 10,000. Dapat para kitain mo yung 10,000, ano ba dapat kailangan mong mapasali? So dapat meron kang 2 easy verse or 4 na easy verse, no? Kada buwan. Kasi kung ang recruit mo puro ka tanim. So basically nagkakaroon ka ng expenses. So kaya kailangan dito kung magfo-full time ka, medyo yung pera mong dala kayang tumagal ng 6 na buwan. Kasi minsan dito sa loob ng 6 na buwan, doon ka pa lang kikita sa bandang 3 months, 4 months, 5th month, 6 months, no? Okay, so kailangan alam mo yung expenses mo. And dapat naka-ready ka rin, no? Kung sakaling marketer ka, baka yung sponsor mo is 1 month to 2 months to 3 months lang, titigil na sa pagtulong sa iyo, no? So dapat naka-ready ka doon, no? Masalamat kayo, may mga ganyan-ganyan kayong usapan, may tutulong sa iyo, no? Kasi ako pag join ko dito, wala ring tumulong sa akin, no? Unti mo yung nag-invite sa akin, hindi niya ako tinulungan. Ang sabi lang, yayaman ka dito, yayaman ka. So nababaliw siya, nababaliw na rin ako. Problema ko, wala akong pang-join, no? So wala man akong pang-join pero may paraan ako, no? So binumbay ko pa yung pang-join ko dito, 1 account. And basically, after 2 weeks, nag-full-time na ako. Okay, bakit? Inaral ko muna, no? Kailangan attend muna ako ng mga seminars, no? Ortigas pa. Mamasahe pa ako 2 beses. Papunta at pabalik, no? Almost 300 pesos balikan. Sa isang buwan yan, 9,000 pamasahe ko pa lang, no? 9,000 pamasahe pa lang yun. Wala pa yung pangkain doon, wala pa yung pang-shampoo doon, wala pa yung kuryente doon, wala pa yung pagdala ko sa anak ko, no? Siyempre, may anak din ako na binubuhay, no? So basically, yun yung mga expenses, kaya sabi ko gusto kong kumita ng 1 million per month. Sumali ako dito, hindi ko po goal yung 10,000, 20,000, pero pinagdaanan ko yan, no? First month ko, no, full time ako. Araw-araw may guest ako sa office. Unang buwan 0, pangalawang buwan 0, pangatlong buwan 1.5,
pang-4 na buwan, 3,000. Pang-5 buwan, 5,000, 10,000, 15,000. Bago matapos ang isang taon ko, guys, dito, nag-50,000 per month ako. Full-time kong ginagawa yan, guys. Meron pang malungkot na pangyayari. No? Pagsali ko dito, yung upline na nag-invite sa akin, umalis na kagad na ibang company. So ako mismo, ginawa ko tong business. Yung mga upline, kasi may mga upline dyan na papansinin ka lang pag lumaki na grupo mo. Walang problema doon. Kasi hindi naman tayo nasa papansin club. Nasa business club po tayo, nasa business industry po tayo. Wala po tayo sa simbahan na puro kwentuhan lang o puro motivation, no? Puro magagandang positive word lang pag sa simbahan, walang pero may usapang pera doon, no? Pero dito, gusto mong kumita, kailangan talaga aralan mo yung business, okay? So yun, so nangyari sa akin, ang inaral kong business, no, walang upline. Hindi naman ako galit sa upline ko, pero naiintindihan ko pag sumali ako dito, gagawin ko 'to mag-isa. Ginawa ko siya mag-isa, lumaki grupo ko, no. In 1 year, nasa 59 leaders ko, part-time and full-time na araw-araw pumupunta ng office. Pag nagpa-attend ako ng mga team building, 50 yung dumarating sa akin after a year, after a year. Wala pang Facebook noon, wala pang may internet na yata, pero yung mga dial-up pa, no? Wala pa yung unlimited internet. So basically gano'n, no? Wala pang Facebook. So pero napalaki ko yung grupo ko. Hindi dahilan yung wala akong kakilala. Bakit? Nakipagkilala ako ng mga kapitbahay, no? Mga textmate, nakipag-textmate ako para lang may makilala. So lagi kang gagawa ng paraan, guys, para magawa mong mapalaki yung grupo mo. Hindi ka laging gagawa ng dahilan. Lagi kang gagawa ng paraan. Okay? Hindi dahilan. So yung upline ko, masawal pa sa inaway ako. Si Kwentang downline ko, lumipat ng company upline ko, lumipat din siya. So sabi ko, sa susunod, hindi ko alam kung anong gagawin ko, no? Kasi naubos yung mga leaders ko. No? Binitbit ng upline ko sa ibang company. Wala na rin nangyari doon. No? Nag-quit na rin kaagad yung mga sumali doon kasi nagsara na rin company. No? Sising-sisi sila. No? Nandito na sila sa matatag na easy company. Lumipat-lipat pa sila sa bagong bukas. Okay, so wala namang problema doon, decision nila yan. Pero this time, nasa 7-Eleven ako, kwentuhan lang to. Grabe naman yung upline ko. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa kanya kasi in-invite niya ako. Kahit maraming ginawang di maganda upline ko, okay lang yun. Natuto ko yun. Sabi ko, nasa baba ako, no? Para malungkot lang, di man literal na umiyak, pero yung kaluluwa ko naiyak yan. Sa 7-Eleven ako, tapos, dumaan si Carlo Benaventura, sabi niya, kumusta ka na? Ito upline, si Kwenta na downline ko, bigla na lang isa na lang natira, 2 na lang yata natira. At least may natira pa. Bakit, ano ba nangyari? Upline ko kasi, pag sali ko, pinapakilala ko kay upline kagad. Ano nangyari? Yun, lumipat ng company. Ikaw ba nag-build nun? Sabi niya sa akin. Bagsak yung tuka ko, no? Hindi ko alam yung gagawin ko kasi magkikreate na naman ako. No? Sabi ko, yes, ako nag-build nun. Okay, so kaya bang ulitin yun? Naman, ako nag-build nun ulitin. Pero this time, wag mo nang pakausap sa kanya. Kasi siyempre, baka dali. Nga, no? So, natuto ko dun sa mali ko, no? Dapat pala, kahit tina-turn over ko kay upline, dapat pala, ako pa rin yung nagtuturo. Okay, so this time, hindi ko na papakausap sa upline ko kasi bakit? Kasi ibang company na siya, no? Hindi ko siya papakausap. Okay, pinakausap ko na dun sa isang upline ko na natira. So, nagtiwala ako sa kanya. Yun, lumaki yung grupo. Guys, after 1 year, no, talagang ups and down, no, business kasi to. After 1 year, no, pumalo ng 1 year, 50,000. May ups and down, pero bago matapos yung second year ko, nagwa 100,000 per month ako. Sa third year ko, guys, nag 150,000 per month ako. Sa fourth year ko, guys, bigla nang tumalon, no, 150, bigla nang nag 200, 100,000 in 10 years. After 10 years, pumapalo na ng 800 to 1 million per month. Palapanawan naman natin yung ganong income, no? So, grabe, no? So, nung natutunan ko, siyempre, natuto na ako, pero hindi pa rin natatapos. Matututo ka na naman na matututo. Natutunan ko paano kumita ng 50,000. Inaral ko pang mabuti yung business. Inaral ko paano naman kitain yung 200,000. So, nung nagto-200,000 na ako, inaral ko naman paano mag-500. Inaral ko naman paano mag-1 million. Okay? Nung pagdating sa 1 million, na-relax ako. Okay, pabanjing-banjing na lang ako, patulog-tulog na lang sa bahay. Once a week na lang ako napunta ng office. Dating everyday napunta ako. So yun, so nakumpiyansa, natulog. So alam mo yung
lumago na yung negosyo mong factory or restaurant, bigla na lang hindi mo na binabantayan, hinayaan mo na lang yung mga tao mo magpatakbo ng negosyo mo, hindi mo na mini-meeting, porket lumaki na yung negosyo mo, no? Pero hindi pala gano'n, no? Kailangan pala tuloy-tuloy yung sa pagsusupervise. Okay, tuloy-tuloy yung mga innovation, Facebook marketing, boosting, ads, ano pa kayang susunod, no? Kailangan aralin mo, aralin. Hindi lang sapat na nakaka-recruit yung downline mo, dapat naduduplicate ka. Naiintindihan din nila yung business, dapat kung paano ka gumalaw, ganun din sila gumalaw para ganun din yung kitain nila, no? So nandiyan yung mga iba sandali lang nag-quit na, no? So parang ang nakita ko dito, may isa akong pelikulang napanood, no? Yung One Piece, no, na pinapanood ko, One Piece na movie siya. Na kung saan yung journey na tong ship na to, iba-ibang tao sumasakay, may bumababa, may sumasakay, no? Parang pampasadang jeep, no? Hindi mo alam kung sino sa bandang dulo, kung sino talaga yung sasabay sa iyo at hindi na bababa ng ship mo. Tama? So, iba dyan, sumali lang para magka-boyfriend. Nung nagka-boyfriend na, nag-quit na sila. O kaya, ginagawa na lang part-time to. Iba, nag-quit na. Yung iba naman dyan, sumali lang kasi gusto lang itry. Maganda pala yung product. Iba naman sumali kasi masaya daw dito. Akala nila Star City. Star City dito. Ang daming kausap. Grabe, oh. Pag may videoke, pag may Sunday, may videoke pang ginagawa. Sumali ka. Okay, kala mo simbahan to, no? Okay, nung nasubok ka na ng panahon, no, parang kumbaga, ikaw guys, yung pagsali mo dito para ka seeds. Okay? Iba nahagis sa matabang lupa. Alam mo yung matabang lupa? Na saan na-absorb niya, inatenan niya ng training, inabsorb niya, in-apply niya lahat. So umusbong siya. Iba naman ay nahagis sa mabato na kung saan may trials, no? O hindi masustansya yung lupa kaya hindi ka tumagal. Hindi ka tinulungan ng upline mo. Okay, hindi yung sponsor mo pinabayaan ka, so nandoon ka sa mabato, no? So nasa sayo kung magso-survive ka, no? So iba-ibang seeds, no? Pero basically tayo pala ang nagde-decide, okay? Akala mo nahagis ka sa pasaway na upline kaya hindi kayo yumaman. Ako kahit nahagis ako sa pasaway na upline, pero naging successful pa rin ako. Kasi bakit? Tinuro naman sa training, no? Don't mind your upline. Don't mind your crossline. Huwag mong problemahin yung hindi mo problema. Tama? Ang problemahin mo, paano mo gawin to? Paano palakihin yung grupo mo? Okay, baka ikaw pala mag-isa dito pero ang dami mo nang pinoproblema, problemado ka na. Tama, dapat ikaw yung problem solver. Solver. Yan. Sino-solve mo yung mga problema. Pag ikaw ba yung taong pag nakakita ng problema, ito solution diyan. Ito solution diyan. Ito solution diyan. Ito solution diyan. O ikaw yung tao pag may problema, ay grabe, may problema, takbo na tayo, quit na tayo. O, di ba? So, yan, kaya medyo naghahati-hati diyan, no? So, basically, yung iba, nag-quit kasi bakit? Natatakot sa problema. Hindi nila alam, kahit saan ka pumunta, habang nabubuhay ka, ikaw ay may problema. Mawawala lang yung problema mo pag ikaw ay wala ka na sa planet Earth. Baka sabihin mo, gusto kong yumaman kasi pag may mayaman ka, wala kang problema. Nung malaman mo, nung kumikita ka na ng 50,000, 100,000 dito per month, no? Dumami yung downline mo, no? Dumami yung pasaway. May masunurin, may pasaway, may sobrang pasaway, may katamtaman. Okay? May mataas mangarap, iba hindi nangarap. Iba, fans club lang, iba-iba, no? So, may iba dyan, ginawan mo na ng mabuti, masama ka pa. Yung iba, wala ka namang ginawa, masama ka pa. Yung iba, wala ka namang ginawa, hindi mo tinulungan, wala kang nagawa sa kanya, pero grateful siya. Applied, pasalamat pa rin ako kasi bakit nandiyan ka. Kasi at least may kasabay ako sa paghataw sa business. May gano'n, no? Wala kang naitulong sa kanya, pero yung gratitude dyan taas. Minsan isang beses mo lang siya na-motivate, pero yumaman na siya. Upline, sinunod ko lang yung sinabi mo, think positive, yes, upline. Yun, yumaman na ako gaya mo. Yun, may mga ganun, konti lang tinuro mo. May iba dyan, ang dami mo nang tinuro, no? Hanggang ngayon, nakakalimutan pa rin niya. Hindi kasi sinusulat, no? Yung iba dyan, nagte-take down notes, no? Kasi bakit? Pag may nagsasalita, nagte-take down notes ka. Iba dyan, baka nire-record mo pa sa phone mo to, no? Kasi mamaya gusto mong i-review. Tama, yan yung mga tama, no? Nagte-take down notes ka, nagre-record, video recording ka. Tama? So, yun. So, yun yung mga journey ko dito, no? Lumaki yung grupo ko, yun na nga, talagang ang pagsubok hindi nawawala, no? May isa na namang upline.
Lumipat ng company, nagtayo ng company, no? So, ang mga natangay niya, yung mga taong masama yung ano, yung bawa, siyempre, ang nangyari dito sa ibang grupo na to, lumipat sila ng company, nagtayo sila, mataas daw pangarap nila. Tapos yung easy daw magsasara na. Tinamaan ng magaling yung isipan. Magsasara na easy. Grabe, 2 taon na lumipas, 1 taon na yata. 17 years na lumipas, ba't di para nagsasara? No? So, ganun sila. Bago magsarang easy, tara, magtayo na tayo. O, di ba? Nauna pa sila. Kaya, yun, nagtayo sila. And basically, no, may mga downline ka na masamain loob. Yung, alam mo yung dito na yumaman sa easy, dito na nagkakotse. Pero, siyempre, pangarap nila, nire-respeto natin. Tama ba? Usually yung ang madalas naman kasi magpalipat-lipat ng company or team or ng utak, yun yung mga taong mainipin, mainisin, magagalitin, matampuhin, mapagtanim ng sama ng loob, mareklamo. Yun yung mga 5M na pag meron ka nito, ay kahit saan ka pumunta, problemado ka. Kasi bakit? Lahat na lang sa'yo, puro problema. Pero pag ikaw yung tao nga, sabi ko sa'yo, problem solver ka, 2 lang naman tao dito sa mundo. No? Problem maker, saka problem solver. Yung mga taong problem maker, yun yung mga hinahanap yung mali ng upline. No? Yung problem solver ay yung iniisip niya yung tama. Ano yung magagawa niyang tama, anong magagawa niyang tama. Okay? So, siyempre, kung gusto mo talaga maging successful dito, dapat always think positive. Never think negative. Don't take personally lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, sa love life mo, sa boss mo, sa upline mo, sa cross. Huwag mong personalin. Okay? Gawin mo lang to. No? Kasi ako, kung personal ko, yung ginawa sa akin ng una, pangalawang upline ko, matagal na akong quit. Kasi bakit? Yung una ko palang upline, no? 1 year pa lang ako. Araw-araw may invite ako sa Ortigas. No? Biglang dumaan. Siyempre, 3 buwan pa lang, nagkakotse na siya. Ako wala pa. 1 taon na, wala pa akong kotse. Oh. Power rest. Siyempre, natuwa naman ako. Nandiyan na si Apple. Apps, kamusta? Mali ang ginagawa mo. Tambay ka ng tambay dito sa Ortigas. Hindi niya alam na nag-i-invite ako araw-araw. Hindi niya alam, inaaral ko yung negosyo. Nag-i-invite ako. Walang tigil araw. Hindi niya alam yon. Ang itipaw. Kaya tingnan mo. Hanggang ngayon, wala ka pang kotse. 1 taon ka na sa M Global. Wala ka pang kotse. Ako, 3 buwan lang nagka-kotse na ako. Nakangiti pa rin ako. Alam mo sa loob-loob ko, upline ko, dinadown ako ha. Kakangiti pa rin ako kasi bakit? Alam ko naman yung ginagawa ko. Kaya nakuha mo yung ganun. So, kahit anong sabihin mo sa akin, kahit sabihin mong pangit ako, titingin ako sa salamin ko, parang di naman. Pag sinabi mo kung anong negative sa akin, di ako naniniwala. Kasi bakit? Mas naniniwala ako sa sinasabi ng sarili ko. Tama? Hindi ako naniniwala sa sinasabi ng upline mo. Tama? Positive man yan o negative, ako pa rin ang magmo-motivate sa sarili ko, hindi naman lagi ko. Tama? So, nakangiti lang ako, upline, power talaga. Hindi niya alam, gigil na gigil ako. So, yun, nawala siya, tumuloy ako. Guys, 3 months lang ang binilang. 1 year and 3 months, nakapaglabas ako dito ng Hyundai Accent na sasakyan. Di ba? So, hindi man ako kasing bilis niya 3 buwan lang. Pero kahit paano, successful na rin pala ako. Kasi bakit? 1 year and 3 months lang nakapaglabas ako. Then, my second year, i10, yung Honda City, Fortuner, Hammer, Veloster. I think, naka-8 sasakyan na po ako dito sa business natin. So, ganun katindi na wala akong ibang minomotivate kundi sarili ko. Hindi ako nagpapamotivate sa upline. Kaya ng upline, crossline, papamotivate ako doon sa seminar, sa mga training. Okay, kung ngayon, pwede mo nang i-type yung NDO by Arnel Limpin. Pipindutin mo lang para ka nakaupo na kagad sa seminar umaattend. No? Ako, kailangan ko pang bumiyahe. No? Kailangan ko pang gumastos ng 300 pesos. 2 hours papunta, 2 hours pa uwi para lang makatin ng 2 oras na seminar. Ikaw, pipindot ka na lang. Sobrang dali ng pagyaman ngayon. Tama ba? Nga lang, sa sobrang dali, hindi na napapahalaga, no? Arnel Limpin NDO. Joseph Lim NDO. Habang nakikinig ka ng training, nagluluto ka, iba dyan na kumakain, iba dyan no, nagtutupi ng damit. No? Okay lang yan. Pero at least nakafocus ka. Ang wag lang dyan, yung natutulog ka na. No? May na iba dyan, nakahiga na, natutulog na. Paano kaya atin ka ng Ortigas, no? Natutulog ka, no? Okay, so medyo basically hindi ganun karami yung matututunan mo. Pero nakuha niyo
Yung journey ko, ginawa ko to. Ayan, pumasok yung income. So very important guys dito sa ginagawa nating business, maintindihan niyo pong mabuti. Tama? Laging tatandaan ha, huwag mainipin, huwag mainisin, huwag magagalitin, huwag matampuin, huwag mapagtanim ng sama ng loob, huwag reklamador. Okay, ikaw ganyan kang klaseng tao. Baka 1 month lang, wala ka na dito. Magaling na yung 1 year, wala ka na dito. Baka hindi ka na rin umabot ng 1 year. Kasi bakit? Ang bigat ng buhay mo eh. Pag umalis ka dito, ganun ulit ka. Ugali mo kasi yan. So, medyo baguhin nyo kagad yan kung gusto nyo yumaman. Grabe naman, na-apply ang sakit-sakit po. Siyempre, tao lang po ako, nasasaktan. Oo, nasasaktan. Pero wag mong personalin ang mga nangyayari sa buhay-buhay natin. Tama ba? Minsan yung mga pangit at magagandang nangyayari sa buhay mo, may magandang dahilan. Minsan kasi, natutuwa lang tayo pag maganda yung sitwasyon. Yes. Pag malungkot na yung mga sitwasyon, ayaw na natin, sumusuko na kagad tayo, tumatalikod na tayo, lumalabas na yung tunay nating ugali. Nabumukha ka ng hawk. Okay, so dito dapat kahit sino pang kaharap mo dito, marunong ka makipagkapwa-tao, marunong ka makisama. Kaya nga dapat ang tingin natin dito, brother and sisters. Tama? So, porket hindi ka sinunod ng downline mo, inaway mo na. Hindi ka sinunod ng upline mo, inaway mo na. So guys, tao lang tayo, nagkakamali lang. Pero hindi dapat, ibig sabihin nun, lagi kang magkakamali, paulit-ulit. Dapat matuto ka. Matuto ka at matuto ka para mag-grow ka. Kasi kung hindi ka matututo, hindi ka mag-grow, hindi rin lalaki ang income nyo. Tama? So basically, ito na. Ito na po yung formula. Anong pinagsasabi ni Upline? Gusto kang yumaman eh. Income ka agad. Income, income, income. Ang gusto ko. Hindi, ang dami pang sinasabi dyan, Upline. Yun na nga eh. Yung taas ng attitude, gratitude mo, yun yung taas ng income mo dito. Okay? Pag yung attitude, gratitude mo, yung ugali mo, talagang mahirap makisama kahit kanino. Okay? So baka kahit sarili mo, inaaway mo yung sarili mo. Ano yung inaaway mo, sinisisi mo yung sarili mo? Ba't kasi napangasawa ko yung asawa ko, tuloy iniwan ako ng maraming anak. Huwag mong sisihin yung asawa mo kasi bakit sisihin mo yung sarili mo? Yung asawa mo yan eh. Hindi naman yan kinidnap para isalpak ka dyan. No? So ikaw pumili dyan, no? Na biglang nakakita ka ng heart nung nakita mo asawa, ay gwapo. Ay, love na love ako. Nung nakita mo, mabaho pala ang kilikili. Babaero pala, tamad pala, inutil pala. Yung bunga nga pala, akala mo, deg pa, babae. Kung ikaw naman lalaki, yung napangasawa mo, akala mo, baril yung bibig. Yung pala, machine ka. Biglang atras ka na. So, alam nyo guys, kaya mapapansin nyo, pasensya po mga salita ko, dediretsahin ko na kayo. Kaya ka single kasi hindi mo kayang pakisamahan yung asawa mo. Siraulo kasi yun. Oo, talaga naman. Kahit ikaw naman, siraulo ka rin naman. Lahat naman tayo, may kanya-kanya tayong kasiraan ng ulo. Pero hindi naman lahat ng bagay. Hindi naman siraulong nagwawala, no? Yung taga-mental hospital. Sabihin lahat tayo may mga dark side. Okay, masipag ka sa negosyo, pagdating sa trabaho, sa bahay, gawain, tamad-tamad mo magluto. Ibang galing-galing mo magluto, di ka naman alam kung paano kung makakakuha ng iluluto mo, diyan ka magaling. Ikaw, magaling ka maghanap buhay, di ka naman marunong magluto. So iba-iba nga yung tao. Okay, kaya minsan yung weakness mo ay strength ko. Yung strength mo ay weakness ko. Kaya nga we help each others. Tama ba? Hindi mo gagawin to mag-isa. Nakuha niyo ba guys? Pag ikaw single ka, kabahan ka. Kasi ba? May problema ka talaga sa ugali mo kasi bakit ilang love life ka na eh. Hindi mo makuha ko yung tamang tao. Hindi mo alam dapat pala kailangan tamang sarili para kahit sinong tao yan, wala kang problema. Kailangan mo lang itama pala yung attitude mo and gratitude. Kasi kahit sino pa yung tukmol na yan nasa harapan mo, pag yung gratitude din attitude mo masaya, alam mo yung paano ka sasaya, buhay ka, may nakakain ka. Okay? So, ang gugulo nyo rin mga babae. Pag nakapag-asawa kayo ng lalaki, gwapo, chick boy naman. Tama ba? Bigla ayaw mo na. Nakapag-asawa ka naman ng pangit, hindi nga chick boy, pero yung mukha niya parang ayaw mong makita araw-araw. Hindi ko alam bakit. Tama? Kasi bakit? Nabubwisit ka sa mukha niya kasi napakatamad. Kaya nga papipiliin kita eh. Anong gusto mong asawa? Tamad. Pakakainin mo. Pero ikaw lang ang mamahalin.
Or, ito ba, ayokong itanong to, pero basta kwentuhan na lang naman to, di ba? Or, gusto mo ng madiskarte, lalaki, grabe, ipoprovide lahat ang kailangan mo, pero chick boy naman. Wala bang ibang pagpipilian, Applin? Wala bang perfect yung hindi na chick boy, pogi pa, masipag pa, mahal pa ako. Ay, humahanap ka ng Mr. Perfect. Alam mo, natutuwa ako sa iyo mga OFW. Tawa ka lang kayo ng tawa. Siguro sapul-sapul na kayo. Tamang Applin eh. Yung asawa kong ang gwapo. Sinoli ko sa nanay niya. Kasi bakit? Mga nanay, walang alam na hanap buhay sa buhay. Nakikikain hanggang ngayon, pinapadalang ko, no? So namumblema ka. Ang iba na, may matindi pa. Chick boy na, palamunin pa. Ah! Chick boy na, palamunin pa. Pasaway pa. Ah! Chick boy na, palamunin pa. Yung bunga nga parang babae pa. Ah! So dalawa lang yan. Hanggat kaya mo, tiisin mo. Pag di mo na kaya, maghiwalay din kayo niyan. Kaya huwag kang mamumblema. Kaya pag namumblema ka, ibig sabihin, carry mo pa. Pag wala na siya, ibig sabihin, hindi mo na carry. Alam niya na, guys. Mga single mom dyan, bakit kayo single? Hindi mo nakayanan yung ugali ng asawa mo. Kaya usually, walang yabangan dito, ha? Ang mga pumuputok dito, hindi rin eh. Pwedeng pumuputok kayo, tandem kayo mag-asawa. Pumuputok ka dito, mag-single ka lang. Okay, hindi naman sa kaya ka single kasi hindi kayo nagkaintindihan, eh parang mas masaya ka na lang na ikaw na lang mag-isa sa buhay. Pero di mo wala ka namang galit sa mundo, no? Dalawa kasi yan eh. Single mom ka kasi man hater ka, o single mom ka kasi hindi kayo magkaintindihan, or single mom ka, tatlo pa to, no? Eh masaya ka naman kahit single ka. So guys, wag na po kayong malungkot. Kahit saan ka, pwede kang maging masaya. Kahit single po kayo, pwede po kayong masaya. Kahit may asawa kayo, pwede kayong masaya. Ito naman matindi. Single ka na, malungkot ka pa. Hindi. May asawa ka na, malungkot ka pa. Eh, saan ka ba talaga ilalagay? Nung panahon na single ka, malungkot ka. Sana meron ako partner. Nung may partner ka na, sana maghiwalay na kami ng partner ko. Ang gulo-gulo mo, no? Kaya kailangan maayos mo muna talaga yung attitude mo eh. Kasi bakit? Bago ka pumasok sa relasyon, dapat kilala mo ano ba talaga gusto mo. Dapat alam mo paano sumaya. Parang naiba yata usapan natin, puro love life na lang. Ha? Kasi nakita ko buhay na buhay kayo, gumagalang kayo. Buti na lang wala na asawa ko. Langyasa eh. Hayop yun eh. Matindi pala. Lahat naman tayo hayop. Highest mammal daw tayo. No? So ang point ko dyan is nalayo na tayo sa topic natin. Ibig sabihin, single mom ka pero gusto ko focus ka sa business. Kung single ka ngayon, focus ka muna sa business. Huwag ka muna maghanap ng love life. Kung ikaw naman may asawa na ngayon, focus ka na lang muna sa love life. Huwag ka na maghanap pa ng ibang love life. Okay? So ibig sabihin, number one talaga focus. Parang ako guys, nung ginawa ko to, nasaktan talaga ako ng maraming beses kasi bakit? Meron akong dati. Kwentuhan na lang to ha. Meron akong dating ka-live-in. Yan. Habang ginagawa kong business, may dalawang kaming anak. Siyempre, hindi pa ako kumikita. Hati kami sa bahay. Siyempre, nagsisimula ka pa lang, no? 1 year in the making pa lang ako dito sa business, no? Pinalayas ako sa apartment kasi wala pang bayad. Hindi mo lang sinabi na, gusto mo ako na mag-abono ha. Pag may kinikita ka na, ikaw naman ha. Hindi ganun eh. Hoy, wala kang panghati dito. Sabi ko, wala pa akong kita eh. May kita din siya, may kita rin ako. Hindi pwede yan. Ganun. O di, bumaba ako ng bahay. Lumayas na ako. So, nung nagkakotse na ako, ito na. Mini-message ako. Nag-asawa na sa ibang bansa sa probinsya. Naghiwalay na daw sila. Nakikipagbalikan sa akin. Kuhanin na ako dito sa bago kong asawa. Kausapin mo to, sabi mo, kukuhanin ko na ako. Pag-isipan ko ha. Kasi bakit nung walang-wala ako, pinalayas mo ako. Nung nagkasasakyan na ako, gusto mo akong makasama. Pag-isipan ko ha. Focus muna ako sa business. So guys, nag-focus talaga muna ako sa business. Alam mo dyan, mga pag ikaw yung na broken heart, taas ang kamay ng mga broken heart. Mapapa-focus ka talaga sa business eh. Okay, bakit? Siyempre, sakit na sakit. Masakit yung puso mo eh. Mayroong mga downline mo magkakagusto sa'yo. Hindi, focus muna sa business. Puro sakit lang yun. Dito na lang ako. Mamahalin ko na lang M Global. Aasawain ko na lang M Global. Wala pang talo. Panalo talaga. Hindi ka iiwan. Tama. May forever sa M Global. Tama.
Kasi bakit sobrang ganda ng sistema ng business natin. Ako, no? So, yun guys, no? So, kwento-kwento, no? Para, siyempre, yung financial literacy, yung kinikita ko, baka kitain nyo. Yung kwento ko, baka, masabayan nyo yung journey, no? Upline, parang nakaka-relate ako sa'yo, pero tumuloy ka. Oh, iba kasi dyan, pag na-broken heart, Upline, hindi mo na ako mag-online, ha? Hindi mo na ako makakatin kasi broken heart ako. Hindi ako, binaliktad ko. Talagang umatin ako lahat ng training. Talagang lahat yan, lahat ng oras ko, nag-i-invite ako. Kasi bakit? Broken heart kasi ako. Gusto ko talaga. Ang hirap pala iiwan ka pag wala kang datong. No? So yan, to cut the long story short. Yan. So yun na po guys, naging global ambassador ako, silver executive, gold executive, global ambassador, millionaire circle. Guys, hindi ko na namalayan guys. Kasi bakit? Tinaas ko na po yung vision ko and gratitude business sa business. Kaya sabi nga ng tatay ko, anak, kasi tinanong ko siya, Dad, bakit naging successful yung restaurant mo? Kariton lugaw lang yan 2.5 lang puhunan mo, Dad. Pero niya yun, nagto 2 million per month. Sabi niya, anak, PR lang yan. Personal relationship, dapat marunong ka makipagkatawa-tao. Dapat kahit sira ulo, kaya mong kaibigan. Mabait, kaya mong kaibigan. Pastor, pulis, sundalo, teacher, ano pa ba? May MMDA, may mga daw yung MMDA, doktor, attorney, okay. Okay, so mayroong mga construction boy, driver, OFW, kadalasan marami dito, no? Driver, barker, tambay, may tambay pa diyan, no? May iba diyan nagtatrabaho sa SM, okay, nagtatrabaho sa call center. So iba-ibang klaseng mga tao napasali ko dito sa business, no? So ang point ko dito, wag ka lang titigil. Hindi lang guys ako tumigil. First time ko guys mag-networking. Akala nyo madaldal po ako. Nung nagsumali ako dito, napakamahiyain ko. Kaya lang sabi ko, gugutumin ako ng hiya na to. Napakadami ko ring dahilan, gaya nyo na wala akong alam sa networking. Pero tinanggal ko na yung mga dahilan ko. Kasi bakit? Nilaliman ko yung deep reason ko ba't ko ginagawa to. So kahit inaway-away ako ng upline ko, iniwan ako ng upline ko, iniwan ako ng love life ko. Basta ang easy nandiyan dyan. Alam ko yung seminar training, okay? Nandiyan naman sila, Upmylim Edanye, Carlo Benaventura, Roy Saldua, Joseph Lim. Dami namang upline. Kaya sabi nga, pag may nawala, bilangin mo yung natira. Kasi minsan, pag may nawala sa atin, no, nawalan ka lang ng love life, nawala isang mahal ko sa buhay. Gusto mo nang magpakamatay. Hello, may anak ka pa, may nanay, tatay ka pa, may tito ka pa, may kapitbahay ka pa, may pinsan ka pa. Ang daming nagmamahal sa'yo. Isa lang nawala. Bilangin mo yung maraming nagmamahal sa'yo. Hindi mo kasi nakita. Kasi bakit? Ang liit kasi ng gratitude mo. No? So taasan niyo po yung gratitude niyo. Okay po ba yun guys? Taasan niyo po lang yung gratitude. Na. Yung attitude niyo, ugali niyo. Hirap talaga. No? Iba-iba tayo ugali. No? Talagang sabi ng tatay ko, PR. Personal relationship. Makurunong ka makipagkapwa-tao. Pag ikaw yung tao na, ay hindi, pag di kita type, balak sa buhay, ay wala, hindi ka marunong ng pakikipagkapwa-tao. Mahirapan ka. Dapat mabait, ibang klaseng tao, product, recruit, benta-benta, user lang ng product, networker, pabaya, on and off. Dapat lahat yan kaya mong sabayan. Kumbaga sa music, kaya mong sabayan yung tugtog, no? Kasi bakit? Pag hindi ka sumabay sa tugtog, parang ang hirap sumayaw, no? Yung tugtog taliwas sa'yo, no? Kumbaga sa tubig naman, mas maganda sumabay ka lang sa agos kung saan ka dalhin. Tama ba? Okay, dito lang muna tayo. Maliit yung income. Susunod, lalaki din yan. Maliit yung grupo mo, lalaki din yan. Huwag ka lang titigil. Okay? So, yun yung mga bagay na papalaki ng income nyo, no? So, basically, financial literacy is pagpasok at paglabas ng income. Tama? So, siyempre, gusto ko lahat po kayo mag 1 million per month. Kaya kinuwento ko na po sa inyo yung ginawa ko. Upline, gusto kong mag 1 million per month pero ugali ko hindi ko pwedeng baguhin kasi mahal na mahal ko yung ugali kong masungit, mapagtanim, masama na loob. Ay wala, hindi nga ganyan yung mga nag-1 million. Kasi bakit? Kasi nakasama ako sa top 20 dito, no? Sunod-sunod, no? 6, top 18, top 17, top 15, top 13, no? So basically yan, iba-ibang ugali sila pero magkakamukha sila ng gratitude, no? Talagang wala silang iniisip kundi magpasalamat. Pasalamat. Kahit anong ginagawa sa kanila, nagpapasalamat sila sa lahat ng bagay na dumarating sa kanila. Minsan yung mga pagsubok na yan, tinuturuan ka paano maging matatag. Tama ba? Kaya nga sabi ko nga,
iniisip ko no nung first time ako mag-join dito no, nasaktan, nag-focus sa business. Nagawa ko guys for 8 years. Baka 10 years pa no. 8 years. Talagang focus ako sa business. Okay, focus ako sa business. And nung kumikita na ako ng malaki, yan, natuto na akong maging bad boy. Yan, biglang natanggal ako sa top 20. Biglang naalala ko, kailangan talaga, pastor talaga ako dito. Hindi lang mabait ka, pati sa love life dapat mabait ka rin. Sige. Basta bayaran ako ng basta lahat kayo babayaran o babayaran tayo ng 1 million per month. No? Okay ba 'yon? Ayusin mo yung attitude mo, gratitude mo, babayaran ng 1 million per month. Sino taas ang kamay ng willing mag-adjust, aralin, tiisin, talagang willing gawin lahat para mag 1 million per month. Willing talaga, walang dramahan, walang lokohan, walang biruan. Yung talagang yung all out na kayo. Ang dami niyo nang pinagdaanan sa buhay, guys. Taas lang kamay. Yung nasa point na kayo na huling alas na to, apps, ayaw na, wala na kasing talagang yaman sa abroad. Taas ang kamay, yan. Hindi pa nagtataas ng kamay, mukhang hindi pa talaga. Taas ang kamay, guys. Yung talagang ginagawa nyo to na gusto nyo talaga maging successful talaga. Taas ang kamay. Ngayabang naman ang hindi nagtataas. Nandito lang kayo, fans club lang kayo. Nakikitan lang kayo sa akin, kaya kayo nandiyan dyan. Tumaas na kayo ng kamay, nakakaya naman sa akin. Yan, isa dyan, nakaganon lang. Tita, nakataas ba yung kamay mo? Nagkakamot ka lang ng ulo. Tita Leonardo, nakikita kita, kala mo, hindi kita. Taas ang kamay, ganyan, wag ganon. Nagkakamot yan ng ulo. Taas ang kamay na talagang gusto nyo maging successful dito. Tita Leonardo, nakataas ba kamay mo? O nagkakamot ka ng ulo? Leonardo Martinez. Hindi, sinama ko na apelyido mo. Tita Leonardo Martinez, nakataas ba kamay mo? Nagkakamot ka ng ulo. Titig na titig ka dyan eh. Hindi mo yata pinapakinggan yung sinasabi ko. Taas ang kamay, talagang gusto nyo maging successful dito. Yung all out na. Yan, so lahat po tayo magiging successful dito. Palakpakan naman natin dito. Palakpakan naman natin, diba? Okay, so ibig sabihin, nagkakaintindihan tayo. Iba-iba kayo ng ugali. May Ilocanong hilaw. May Ilocanong luto. May Bisaya. May Bicol. May Ilocano. Basta iba-ibang yan. Iba-ibang lahi na, iba-ibang dialekto na, iba-ibang ugali na parang 1,000 alien kayo dito. Pero alam nyo guys na nagtaas tayo ng kamay, di ba? Parang solid na solid eh. Guys, talaga gusto talaga maging successful dito. Isa yung dream natin, mag 1 million per month. Okay, pero dapat magiging isa po yung spirit natin and maging isa po yung mind natin and mag-isa rin yung galawan natin. Gusto ko yumaman, 1 million pero tamad-tamad mo mag-recruit. Apply, may recruit na ba tayo dyan? Akala ko lalagyan mo ako ng down eh. Magkikita ka pag di mo ko nilagyan. O, di ba? Akala mo naman yung isang side na ikakayaman mo. Kahit lagyan kita ng 1,000 kaliwa, kung di mo naman tatapatan yung kabila yan. Kahit isa lang ma-recruit mo, hindi naman tutuloy yan, hindi ka pa rin yayaman. I-apply, lagyan mo na ako ng left and right 1,000. Pangalan ko na lang ilalagay ko kaysa ilagay ko pa pangalan mo. Hindi yumaman kang tamad ka. Tama. So basically, gusto mo yumaman, kailangan yung body nyo sumasabay dito eh. Nakuha nyo yun? So, hataw ka talaga. Attitude mo, body mo, spirit mo. Okay? So yung spirit mo, alam yung spirit na nagwa 1 million per month, pag may problema, ayusin mo. Hindi nakikisaw-saw ka pa. May problema dyan. Grabe yan, no? Chismisan tayo dito. Asan yung 1 million per month? May kitaan ba dito? Chismisan lang sinali ko dito, kaya ako sumali dito. Chismisan lang sali mo dito. Okay lang din. Maraming kwento dito, no? Masarap yung i-chismis nyo na lang yung mga naging successful para pa-chismis lang, pa-cheke-cheke ka na. Ayan. Pag ang chinismis mo, yung success ng mga ibang tao, paano naging success? Pa-chismis ka na lang, pa-cheke-cheke ka na lang. Pag ang chinismis mo naman ay negative, nagtatayo ka ng union, tatayo ka ng kumpanya, nagtatayo ka ng matampuhin. Kami yung grupo ng mga matampuhin. Kami yung grupo. Okay. Ang gusto nyong gawin, wala namang kayong gustong maitulong o ano man, well, okay lang naman yon. Kasi importante is lahat naman tayo ginagawa ko ng gusto natin. Pero naramdaman ko kayo, nagtaas kayo ng kamay. Guys, yun lang guys. Focus lang kayo sa business, aralin nyo lang mabuti to. Okay, marami pa kayong aaralin dito. Please, OFW, ito na. Ngayon, parang ngayon ko pa lang to sasabihin sa mga OFW.
OFW guys, maraming OFW ang sumali. Hindi lahat naging successful. Tapatin ko sa inyo almost 100, sabi natin 100 tao na OFW yung sumali. 95% po nag-quit. Hala, ang dami naman. Parang kasama na ako doon. Kung gusto mo talagang sumama doon, sama ka doon. Yun yung hindi naging successful. Kasi bakit? Ano bang ginawa nila? Konting pagod lang, tumigil na. Konting tampuhan, konting hindi mo naintindihan yung unilevel step. Lumingon ka pa sa ibang kumpanya. Nakasali ka na dito, sumali ka pa sa kabila. So sa M Global, tumakbo yung kabilang side mo. Sa kabilang company, tumakbo yung kabilang side mo. Hindi magpe-pairing yan. Dapat one company lang. Dapat wag ka na rin sisilip. Kasi bakit? Lahat naman sasabihin maganda sila. Iba sasabihin pa, maninira pa, para lang mapasali ka. So yun yung mga napag-usapan natin dun sa General Assembly. Konting relay ko na sa inyo. Maraming nagtatayo ang company na bago. Papangakuan kayo ng langit at impyerno. Bibigyan ka ng kotse. Dami mga sasabihin sa inyo. Pero siyempre, wala namang libre sa panahon ngayon. Wala namang libreng downline. Wala namang libreng kotse. Wala namang libreng yaman. Wala namang easy yaman. Tama? Easy life tayo dito. Pero yun nga, basically focus po kayo dito. So 100% na sumali dito guys, OFW, nagpatalon-talon, naging busy sa work. Hindi ko alam, may dahilan na wala na daw Zoom meeting. Sabi ko, lagi namang may Zoom meeting tayo. Okay, so hindi na siya nakaka-attend kasi yung amo niya, pinagalitan na siya. So basically, may nakaka-attend ka o hindi, dapat ikaw mismo minomotivate mo yung sarili mo. Okay ba yun guys? Simulan niya yung araw na to guys, gawin niyo po tong business ng independent. Hindi po sinasabing mo kayong umattend ng training tsaka meeting at huwag yung kausapin yung upline. Ang point dito, minomotivate mo sarili mo. Hindi ka pwedeng umasa dito sa tuwing Zoom natin kasi bakit? Ang Zoom natin is 1 hour lang a day. Meron tayong 24 hours. So, yun yung totoong laban eh. Pag nasa Zoom meeting ka, ano bang galawan mo? Baliw ka pa rin ba sa business? Okay? O ano ka, yung madali kang malobat. So, ikaw na magmamotivate sarili mo. Okay ba yun guys? Mga OFW guys, aralin nyo bakit kayo nag-7 heads, bakit kayo nag-15 heads. Tama? Umattend ka ng mga training, mag-take down notes ka, tapos isipin mo gusto mo talaga mag for good na dito. Okay? I-apply mo lahat ng tinuturo ko sa about financial literacy, tamang pagpapadala lang. Pag nakaipon lang, itabi mo yan. Pag bibili mo ng kung ano-ano para pag uwi mo ng Pilipinas, meron kang tinatawag na budget para pang full-time. Kasi iba, pag full-time dito, walang budget. So, balik ulit ng abroad. No? So, I suggest, meron kayong 200 to 300 pesos na, 300,000 or 100,000 naka 15 accounts ka bago ka mag full-time. Plus, ito na dinagdag ko, at least nag 10,000 to 20,000 per month ka. So, ngayon pa lang, hatawin mo na to para after 1 year, at least or 5, 10, 20,000 per month ka. Hindi mo na kailangan magpaabot pa ng 4 years. Apply kasi yung anak ko nag-aaral pa, kaya 6 years pa ako dito. Ano ka ba? 1 year from now, pag nag 50,000 per month ka, pwede ka na ba mag-resign? O nga, lalaki pa kasi full-time na ako. O, pwede. Yung pagpapaaral mo, pwede mo namang kuhanin dito. Ako, guys, 2 weeks pa lang ako nag-member. Nag-full-time na ako. Bakit? Kitaan dito 1 million per month. Hindi ko po nakita zero income dito monthly. Nakita ko yung marketing plan, 2 lang invite mo. Pag dumami yun, basically kikita ka ng 3.9 million sa isang taon. Sabi ko, 10,000 lang ang nilabas ko. 4 million yung kinita ko sa isa. Sobrang ganda nito. Kahit ba abutin pa ng 10 taon yan, sobrang ganda, 1 million per month. Tama ba? Naku yan guys. So nagkakaintindihan ba tayo mga OFW? Hindi na po tayo, hindi, tapos na po yung era. Sali ako may Zoom. Pag wala ng Zoom, ayoko nang gawin yung M Global. Siguro hindi para sa akin yan. Ewan ko sa'yo. Ikaw nagsabi niyan, di totoo yan. Pag sinabi mong para sa iyo to, para sa iyo to. Pag sinabi mong hindi para sa iyo to, hindi para sa iyo to. Alam mo, sabihin ko, hindi para sa iyo to, tapos pagpipilitan, yayaman ka dito, yayaman ka dito. Ikaw, duda ka na sa sarili mo. Wala na ako. Wala na tayong game over na. Kahit sabihin ko sa iyo, hindi ka yayaman dito, hindi ka yayaman dito. Parang upline ko, inaway ako, wala daw akong kotse. Isang taon na wala pa ako. Inaaway na ako, wala pa daw akong kotse. Inaasar na ako, nakangiti pa ako. Bakit? Alam ko magkakakotse rin ako dito kasi kung nagawa nila, magagawa ko rin. High school nga, grade 3 nga, yumaman dito. Ako pa. May 16 years old nga, yumaman. May 19 years old, yumaman. Tama, sumali ako, 33. Malakas-lakas pa ako.
Tama na, kaya ko pa mag-invite. Pero nga, sumali dito, 60 years old na. Pagtungtong pa ng 70 years old, nagwa 1 million per. Yung matanda, yung bata, kinaya pa. Nasa gitna lang naman ako. Hindi kayang-kaya pa rin. Naku, yan guys, yung point. Pag kayo po nakita nyo kasing magiging successful ka dito, guys, kahit di nyo na ako makausap, kahit aawain ko pa kayo ngayon, hindi, gagawin ko to. Bakit? Pakialam ko sa'yo apply. Basta mag-invite ako left and right. Kung kumita ka man sa ginagawa ko, okay lang. Kasi bakit? Kahit sama na ako lumipat ng grupo, talagang may kikita pa rin pataas eh. Tama ba? So, kahit sang pumunta kang bansa, no? Pag bumili ka ng kotse, kikita yung ahente, kikita yung kumpanya, kikita yung janitor. Ang daming kumikita kahit anong gawin mo, kahit anong bilhin mo. Kaya huwag ka nang tumakbo-takbo. Punta kang desyerto. Wala talagang kikita sa iyo dyan. Hindi ka na rin nila makikita. Lalo na dyan sa dead spot, no? Yan, kinakatakutan ng mga OFW, yung mga dead spot na yan. Huwag kang pupunta dyan. Kasi bakit pag pumunta ka dyan, wala kang kikitain. Hindi ka na rin makikita. So, ibig sabihin, hindi natin maiiwasan. Meron at meron kikita sa atin. Bumili ka ng French fries. Okay, kumita yung janitor, kumita yung cashier, kumita yung manager, kumita yung may-ari ng kumpanya. Daming kumikita, pati munisipyo kumita rin, pati yung gobyerno kumita rin. Pumili ka lang ng French fries dahil may tax. So guys, ibig sabihin, hindi na natin kayang pigilan yon guys. So kahit anong mangyari, basta nakikita mong yayaman ka dito, hindi ka tinuruan ng apply mo, ay grabe. Pustahan tayo, yayaman ka talaga dito. Ang galing-galing mo ang apply mo, invite sa'yo. Send ng link, send ng link. Di mo naman pinapanood. Di mo naman ginagawa. Hindi ka naman nag-i-invite. Walang kahit anong galing pa, kahit si Superman pa yung apply mo, hindi ka pa rin yayaman. Kahit wala kang apply, ang apply mo lang si God. Si Doc Ed. Yung ibang apply, busy. Yayaman ka pa rin dito. Kasi bakit? Guys, negosyo to. Walang ibang pwedeng magpayaman sa'yo kundi ikaw. Ibig sabihin guys, pag yumaman ka dito, kasalanan mo yan. Pag hindi ka yumaman dito, kasalanan mo rin yan. Pag naka-recruit ka dito, kasalanan mo yan. Pag hindi ka naka-recruit dito, kasalanan mo rin yan. Hindi nyo pwedeng sisihin kahit sino-sino sa paligid natin. Tama ba? So, hindi natin pwedeng sisihin sa Pilipinas. Kasi si Duterte, kasi yung mga presidente natin, mga bano, kaya tuloy hindi ako yumaman. Guys, kahit sino pang presidente ang umupo dyan, pag yayaman ka sa Pilipinas. Tama ba? Kahit si Bill Gates, si Donald Trump gawing presidente ng Pilipinas, kung ikaw ay tamad ka talaga, hindi ka talaga yayaman. Tama? So wala yan sa namumuno. Nasa paano ka mamuno sa sarili mo. So ibig sabihin pag sumali kayo pala dito, nagtatayo ka pala na ng sarili mo ng kumpanya. Pag tatayo ka pa, lilipat ka pa, nagtayo ka na ng sarili mong kumpanya. Pero kang department na engineering, may mga ganyan, no? Magkatayo ka ng mga iba-ibang department, magkatatayo ka ng mga team buildings. Okay, so sa umpisa, nakikisama ka muna sa Millionaires Project. Inaaral mo paano bang ginagawa dito yung mga weekly meeting na ganito eh. Daily activity. Dapat sang araw magkaroon din ako ng ganito. Applyin! Baka meron naman ako pwedeng gawing task dyan. Applyin kahit OFW ako kasi oras ko naman ganito. Pwede naman yata ako mag-talk o mag-host. Kasi pagdating ng alas 10 ng gabi, tulog na naman po yung mga amo ko. Alas 12 ng gabi dito, tulog na. Alas 3 ng madaling araw offline. Baka may meeting tayo ng mga alas 3, baka pwede mo kong pag-talkin. Kasi bakit gusto ko sang araw magkaroon din ako ng ganito. Gusto ko matuto rin mag-talk. Tulad mo apply kasi bakit gusto kong kitain yung kinikita mo. Hindi ka pwedeng hindi marunong mag-talk tas yayaman ka. Mahihiyain ka tas yayaman ka. Ang sama ng ugali mo tas yayaman ka. Hindi. Kailangan talaga dito lahat pakisamahan mo. Dapat lahat maintindihan mo tong business natin. Nagkakaintindihan ba tayo ng mga OFW? Malalim ba yung usapan natin ngayon? Tumingin kayo sa aking mata. Tumingin ka sa aking mata. At ano ba yan? Kalimutan ko yung kasunod. Lagi kong favorite. Tumingin ka sa aking mata. Ano yung kasunod doon? Nakalimutan ko. Basta tumingin ka lang sa aking mata. Seryoso mo tong gawin guys. Naglabas ka na ng pera eh. Tama? Hindi naman kasi biro yung nilabas mong 10,000. Although may product ka naman, hindi ka naman lugi, na-insured ka naman. Pero hindi ang point dun eh. 31 accounts ka na. 15 accounts ka na. Kahit ano namang mangyari sa'yo. Kaya ka nga pina-31 accounts dito eh. Para hindi ka basa-basa mag-quit eh. Kaya kung ikaw ay 1 account, apply, bakit yung mga apply? Head ng friend, pinagkakakitaan yata kami. Hindi.
Talagang maganda yung 15 heads, 731 accounts. Kumita man yung upline mo, hindi, maganda pa rin yan. Tama ba? Kasi bakit? Pwedeng strong side ka, hindi kumita upline mo. Pero pinupush ka pa rin mag 15 accounts. Kasi bakit? Malalim yung reason mo. Iba yung taya ng 10,000 ang nilabas. Iba yung taya na ng 200,000 ang nilabas. Iba yung taya na pinangutang pa yung pang membership. Kasi bakit? Nangungulit na yung naniningil. Kailangan mabenta mo na yung product. Kailangan kumita ka na. Kailangan makarecruit ka na. Okay? Kahit may hindi sumasali, ayaw pa tumigil. Kasi baka kailangan kong mabawi yung 200,000 ko. Bawi ka na naman sa product. Gusto mong bawi ka pa sa cash. Tama ba? Kasi yung 200,000 natin na package, di ba? May pairing ka na doon, may products ka na doon. Tama, bawi ka na. Di ba? Ang gusto mo nga lang na bawi, hindi lang kitain yung 200,000 kumita ng 1 million per month. 31 accounts ka, 31 million per month ang pinag-uusapan natin. Pag 200,000 pay-in. Tama ba? Suggest ko sa inyo 31 accounts ka. Oh. Kung kaya nyo gayahin ako 69 accounts. 71 na yata. Nagdagdag pa ako ng 3 ng isang araw. 71 accounts na po ako. Wag na yun. Wag na yung 71 accounts. Doon na lang kayo sa 3, 7, 15, tsaka 31. Bahala ka. Depende kung anong pagkakaintindi mo sa mga heads na yan. Huwag ka lang mag-heads pero hindi mo naintindihan kasi makulit yung upline. Dapat intindihin mo rin bakit ka pinagsa-7. Okay ba yun, guys? So please, aralin yung mabuti to. Nasa Pilipinas ka, kasi ibang bansa ka, aralin mo na. Ibayin nyo na po yung reason. Kasi mga galawan nyo, ano meron dito? Nakahubad pa nung isang araw yung umatin ng Zoom. Mag-t-shirt ka naman, kuya. Mainit daw. Mag-t-shirt ka. Umating ka ng seminar tapos nakahubad ka. Huwag naman ganun. Minsan nga nagpo-polo ka pa. No? Si Naro, naka-coat pa, no? Pero hindi na naka-aircon yung niya, yung paligid niya, no? Siyempre, tinitiis niya, magmukha lang siyang gwapo at professional. Kasi bakit? Pag ikaw ba naman, kausap mo si Naro, nakaganyan, naka-coat, nakaayos yung buhok, nakagupit, ay 31 accounts kaagad kukuhanin mo niyan pag yan ang kumakausap sa'yo. Tama? Nakadress, babae, no? Na talagang may background pa, katulad sa akin, maganda. Pero pagdating sa likod mo, mga hollow blocks lang palang laman. Nagdidichel, naka-coat, kahit naiinitan, may electric fan. So nagmumukha siyang professional talaga. 31 accounts yan. Sumali ka dito, nakasando ka, tapos yung cellphone mo nakatapat sa ilalim ng ilong mo. Kita-kita yung butas na gano'n ka. Kasi may mga training niya. Ayusin mo naman yung camera mo. Tama? So pag may kausap ka, ayusin mo. Huwag mong ilalagay sa ilalim ng ilong mo yung cellphone mo kasi kitang-kita yung malaki mong butas na ilong. Ganyan mo katulad ko. Hindi mo kita malaki butas ng ilong ko. Kasi bakit? Naka-eye level yung... Aralin mo lahat yung mga ganyan. Be observant, guys. Aralin mo yung mga ginawa ng mga yumaman. Huwag mo silang idolin. Gayahin mo lang kasi masama mag-idol. Gayahin mo lang. Yan. Idolatry kasi yan pag nag-idol ka. Gayahin mo lang. Yan, gayahin mo. Yan. So kasi siya role model mo siya. Gusto mo yung kinikita niya maging kinikita mo. Tama ba? Okay ba 'yon? So yung galawan niya, grabe. Grabe pinagdadaanan ni upline. Dami na nangaway sa kanya, talagang nakasmile pala. Akala mo di tinatablan ng problema. Gayahin mo yan. Grabe, alam mo yung mga batikos na naririnig ko diyan. Kaliwat kanan talaga pero ay umaattend pa dito talaga. Mas matindi pa kasi mga pinagdaanan ko diyan, maliliit na lang yung mga yan. Huwag kayong mag-alala, dadaanan nyo rin yan. Kung gusto nyo kumita ng malaking kita dito. Pero pag ayaw yung daanan to, gusto yung shortcut, wala pong shortcut sa pagyaman. Ibig sabihin talaga, step by step, maranas mo yung dinanas ng mga top earner. Yung ugali nila, gawin mong ugali. Yung habit nila, maging habit mo rin. Yung lampasan mo, papapating kinikita nila, lampasan mo, pero huwag mo silang yayabangan. Ablay, mas mayabang ako sa'yo, mas malaki kinikita ko, huwag ganun. Kasi bakit? Hindi naman tayo nagyayabangan dito. Okay, mataas pangarap mo, okay. Mababa pangarap mo, okay. Walang basagad ng trip. Gusto ng OFW, 50,000 lang kitain. No? Huwag mo nang guluhin. Baka pagdating na 50,000, mag-goal naman yan, 100 naman. Pagdating sa 100, mag-goal din yan, 200. Simple lang yan. Pero rock. Nananahimik lang yan. Mga pagmumukha nyong yan, nananahimik kayo. Meron kayong galing na ilalabas. Hindi nyo kasi nilalabas. Ang ginagawa yan, observe lang po ako dito. Hindi mo nakuha hataw. Aral lang muna. Guys, hindi nyo kinakailangan umatin ng maraming trainings para makarecruit. Pag sali mo dito, grabe, yayaman pala tayo dito. Sali ka na dito. Paano ba sumali dyan? Ano bang product? Masasali ka. Nanlilisik yung mata mo pero hindi ka galit. Payin ka agad eh.
Tangay talaga ako ng spirit nito eh. Galing talaga eh. Kasi diba, heart ang ginagamit mo and excitement. Ang dami mong inatinan na training. Lahat ng training inatinan mo. Hindi mo naman ina-apply. May inipin, may inisin, magagalitin, matampuin. Bugnutin ka o ano, wala kang utang na loob sa upline, sa crossline, downline, sa company. Wala kang utang na loob kahit kanino. Pag matin ka ng training, pakialam sa inyo, nare-recruitin? Ayaw mo? Di wag ka sumali. Bakit? Walang tao sa mundo? Di ba? Paano ka makaka-recruit? May mga magre-recruit pa sa iyo, magpapakita ng ari. Binablock mo kaagad. Relax lang. Hindi naman ang pinahawakan sa iyo. Hindi naman sinampal sa mukha mo. Tawanan mo. Wala bang mas malaki dyan? Di siya pa na-insulto. Tama ba? Personal yan. Bakit? Ni-rape ka ba? Bastos, bastos. Ikaw ang bastos. Binigyan mo ng mali siya dyan. Yung bata, nakahubad porket maliit. Hindi bastos. Nung lumaki na yung bata, bastos na. Anong pagkakaiba ng malaki tsaka maliit? Nagbibigay ka kasi ng mali siya. Tama? Porket pinakita mo, gusto mo, akala mo anong gagawin. Wala namang ganun. Trip-trip niya lang eh. Bastos talaga siya. Pero may isang ganyan akong downline. Hindi niya binlock. Wala bang mas malaki dyan. Tawa-tawa yung prospect. Tapos biglang sabi niya, hindi talaga ako ganito. Hindi rin naman ako ganyan. Yun, napa 3 heads niya. Yun, humataw, lumaki grupo. Yan pala minsan, iba-iba talaga topak ng tao, no? So sinusubukan ka lang kung bastos ka, sinusubukan lang yung pasensya mo. Uy, grabe to Kung ano nang pinaggagawa kung ano dito, talaga ang kulit-kulit, talaga nire-recruit pa rin ako. Magjo-join pala. Akala mo negative, inaabangan lang pala kung tatagal ka. Pag ito, isang buwan na nire-recruit pa rin ako, 200,000 talaga ilalabas ko kasi yung gusto ko yung ganyan eh. Yung makulit. Hindi ako tatantanan. Iba kasi dyan, porket naramdaman na wala akong pera, hindi na ako kinakausap. Sinabi ko lang, kunyari lang wala akong pera. Dahil akong pera. Nitignan ko lang yung nag-invite sa akin. Iba naman dyan, habang ini-invite, maglabas lang to kahit bike, o kaya kahit motor, o kahit coaching maliit. I-give up ko yung trabaho ko. Parang ako, no? Yung nag-invite sa akin, naglabas lang ng maliit na kotse. Sinara ko yung shop ko. Nag-full time ako. Kasi ganun yung iba-ibang ugali ng tao. Iba naman, ang daling makumbinsi. Ako, ang hirap makumbinsi. Pero lintik naman, pag nakumbinsi mo ko at nakapaglabas ka ng kotse, kahit wala ka ng kotse, dire-diretso na ako dito. Kasi bakit? Maraming kotse gusto ko, hindi lang isa. Tama ba? So, ganun din kayo, guys. So, ulit, OFW Pilipinas, tingin kayo sa aking mga mata at inyong makikita. Guys, seryosong-seryoso kung ginagawa yung business. Ginagawa natin tong online training, math, level 1, level 2, online math. Alam mo guys, ang dami namin mga iniisip. Nawawala na kami ng panahon sa pamilya namin para lang makagawa tayo ng programa dito sa Millionaires Project. Tama ba? So, yung company, guys, tingin kayo sa mata ko. Mga may-ari ang yayaman na araw-araw pa napasok sa office. Tayo, hindi pa naman tayo ganun kayaman, pero kung magtrabaho tayo 2 oras sa isang araw. Si Doc Ed, pumadating alas 10 ng umaga, umuwi alas 10 ng gabi, 12 oras, naman dami pang meeting. Sabi ko, bakit ganito yung mga may-ari? Ang yayaman na eh. Pwede na lang sabi, manager, Arnel Limpin, kayo nang bahala dyan, ha? Seldoan ko kayo, ha? Tulog na lang ako sa bahay. Hindi. Talagang nagtatrabaho sila para mapaganda pa yung buhay natin. Sabi ko, diyan ang gusto kong buhay. Yung, alam mo yung, gusto niyo ba yung ganong buhay? Busy kayo, hindi para sa may makakain kayo. Busy kayo para naman yung ibang tao may makain din. Busy kayo para yung ibang OFW makauwi din. Hindi mo lang gusto makasarili ka, makauwi Pilipinas, makasama ang pamilya mo. Gusto mong marami kang OFW mapauwi. May programa kang ginagawa, programang positive, hindi negative, na kung paano papayamanin yung mga OFW, paano matanggalin yung mainipin, mainisin, magagalitin, matampuin, mapagtanim ng samaan ng loob, mareklamo. Yan, patanggal nyo sa kanila to. Kasi pag nila tinanggal to, di sila aasenso. Tama? So, guys, ilabas nyo na po yung tinatago nyong giant or leon. May galing ka eh. Duda ka lang sa sarili mo. Baguhin mo yan. Dapat makita mo, aasenso ka dito. Yung income na yan na gusto mo 1 million per month, kalahati, waldasin mo, kalahati, tabi mo. Di, ang sarap ng buhay mo. Yung kinikita mo niyan, 20 mil bilang OFW.
Kahit anong tipid mo, talagang may natitira pa rin naman kasi malaki yan eh. Wala kasi masyado kayong gastusin eh, no? Kung nagpadala ka ng 10,000, may matatabi talagang 10,000. Kalokohan na lang yung dalawa anak mo, tas 20,000 gastos mo, kayabangan mo yan, pinag-private school mo. Ako nga, naka-public school lang sa anak ko. Tama? Bakit? Mas magaling yung teacher sa public school, may mga lisensya yan. Sa private school, hindi lahat dyan may lisensya. Tama ba? So, nakuha mo, hindi ka pa mayaman, naka-private school ka na. Hindi, apply kasi ang dami lang gastusin eh. Guys, ipadala mo lang, i-compute mo kung anong kailangan nila. Para makauwi ka, dalawang source ng ipon mo. Galing dito sa EC, 300,000. Galing sa trabaho mo, 300,000. Uwi mo, 600,000. Nagbe-20 mil ka buwan-buwan, bakit? Gigil na gigil ka talaga eh. 1 year to 2 years, nag-20 mil ka. Pag uwi mo, nagbe-20 mil ka, guys, wag mo nang galawin yung 600,000 mo. Okay? Ipunin mo na lang yan para pang down ng kotse mo o pambili ng cash mong kotse. Pag dumaki na yung income mo ng 50,000 to 100,000. Okay ba yan, guys? So marami pa tayong gagawin, guys. Sa babay lang kayo, no? Sa JLIM, sa Ultimax, sa AIM Global, lahat naman yan. Lahat naman ng upline tama ang tinuturo. Pero marunong ka dapat ng discerning heart. Teka, yung tinuturo mo ba sa akin, kayayaman ko dito sa EC? Guys, magkaroon po kayo ng sariling utak. Baka kasi mga tinuturo sa inyo ng mga apply mo, kwento tayo ha. Wala namang plano kung paano ka kumita. Hindi ka minomotivate paano talaga yung tamang galawan, tamang motivation para lumaki income mo. No? So, pag alam mong makakabuti sa iyo yung sinasabi ng kapwa mo, tanggapin mo. Pag alam mong mapapasama ka sa sinasabi ng kapwa mo, huwag mong tanggapin. Common sense, guys. Tinuturuan kang sumama loob. Uy, ba't mo tinuturuan sumama na loob? Ito, pinakakwento about sa example ng don't take things personally, guys. Parang ganito yan. Ano bang sample natin dito? Kunyari, may nakikita kayo dito. Yan. Ito na lang, kunyari items. Yan, kunyari tao to. Itong shades ko na to, kunyari tao to. Nag-invisible eh. Ano na lang, daliri na nga lang, invisible kahit anong pakita kong items, daliri na lang. Yan. Yan. 2 tsaka 1. Yan. Etong si 1, si 2 tsaka si 1. Etong si 1, may atraso sa akin to. Paano ba? Ayun, may atraso sa akin to. Okay, so makinig kayo mabuti no para ma-apply niyo yung don't take things personally. Sa Tagalog, huwag kang papayag na gawin kang basurahan. Okay, may atraso sa akin to si Juan. Either, ano bang sample? Di kasi marunong mag-isip ng mga negative. Pag may mga ginawa sa akin hindi maganda, kinakalimutan ko eh. Para hindi ako ma-stress, kinakalimutan ko. Tinatandaan ko lang yung mabuti. Ano ba yung mga kadalasang problema sa tao? Bigyan niyo ako. Guys, dali. Hindi yung problema sa isang tao. Love life, pera, business, kamag-anak, sama na loob. Sige, sample na lang. May utang na hindi binayaran. Ito mga pinaka-common. May utang to sa akin. Ano ba? 10,000. Hindi ako binayaran. Kaya na. Okay na tayo. May utang to sa akin, 10,000. Hindi ako binayaran. Bullshit ako sa akin. Hindi talaga papag, hindi ko bayaran 10,000. Hayop kang mga lumalabas sa akin. Galit na galit ka dito sa taong to. Ginawa mo doon, galit ka dito. Etong isang si Juan, ito si Pedro na lang. Si Pedro, hindi naman sila magkakilala. Ginawa ko kay Pedro. Alam mo, Pedro, etong si Juan, grabe. Ang utang niya 10,000. Hindi na ako binabayaran. 3 araw na, hindi pa ako binabayaran. Usapan namin, 10 lang. Alam mo, salbahe talaga tong si Juan na to. Ito naman si Juan, hindi niya alam na binabatuan ko na pasyalan ng basura. Salbahe ito, ito may pinagdadaanan lang pala o anumang dahilan. Okay, sample lang, basta galit ako dito. Talaga? Ganyan si Juan? Grabe naman yan. So, nung biglang kausap ko si si Pedro. Talaga dumating si Juan. Hindi naman niya nakita. Pinakita ko lang picture o kaya sabi ko, "Uy, ayan na si Juan." Grabe yan, tumingin si Pedro kay Juan. Grabe yan. Galit na galit to si Pedro kay Juan. Magkakilala ba sila? Hindi. Pero galit na galit siya. Parang ako niloko niya. Suntukan na kami niyan. Ayun, so binatuan na pala kita ng basura. Binatuan na kita ng virus. Okay? So lahat ng tao galit ka na. Mga loko-loko mga tao dito. No?
Mga lalaki yan, iniwan ka ng lalaki. Oh, lahat ng lalaki, mangloloko. Ayan na. Binatuan ka na ng virus. Bumigat na yung buhay mo. Hindi ka na yumaman, nahirapan ka na yumaman. Tama ba? So, nag-quit ka na. So, nakuha niyo yung point. So, wag po kayong papayag na maging katulad kay ni Pedro na binatuan ko siya ng problema. Anong problema nyo? Problema yan. Hindi ako kasali dyan. Okay? Si Juan, bati kami yan. Kasi bakit? Wala namang ginawang masama sa akin yan. Pag nanonood po kayo ng TV, huwag niyong personalin, di ba? Kahit na, maraming yung TV, no, negative, nakalimutan ka na, di kayo kasi manood ng mga TV patrol na yun. Okay, merong isang kriminal. Ginasa si Lola. Ginasa si Lola. Galit na galit ka dun sa kriminal. Si Raulo yan, ah. Sabi yan. Galit na galit ka dun sa kriminal. Wala namang ginawang masama yung tao. Huwag kang sumali dyan. Oo, pinabinapalita lang. Huwag kang, kasi bakit? Lahat ng tao galit ka na, wala namang ginawang masama sa'yo. Kasi huwag kang paapapekto. Nanonood ka ng teleserye. Yung artista, sinampal. Si Raulo yan, ba't niya sinampal yun? Galit na galit ka. Alam mo, yung dalawang yan, mag-best friend yan, hindi yan magkaawa. Ikaw, galit na galit ka na dun sa isa. Kasi nga, dun sa script nila, sinampal-sampal. Hindi talaga tumama yun. Ano yun? Parang ganun lang yun. Galit na. Diba ganun ba kayo pag nanonood ka? Yun, si Max Alvarado, si Raulo yun. Hindi mo alam sa personal, mag-best friend pala si Max Alvarado tsaka si Fernando Po Jr. Yung mga ganyan, nagbubugbugan ng ganyan. Magbe-best friend pala yung mga yan. Ikaw, galit na galit ka kay Max Alvarado. Wala namang ginawa sa si Max Alvarado. So, ibig sabihin, don't take things personally. Okay ba yun, guys? Para hindi po bumigat yung buhay nyo, may napanood kayo, hindi ka kasali, huwag kang sumali. Hindi ka artista, huwag kang mag-artista, hindi ka babayaran kahit sumali ka. Tama ba? So yun yung guys, yung ako, ganun kasi ako, ano, pag mayroong ganun ako naririnig na negative sa ibang tao, hindi ko na lang pinapansin. Hindi ako kasali dyan. Dito ako focus sa business. Okay? So ganun po kayo guys, mag-focus po kayo sa business. Sumali po kayo sa EC. Hindi po kayo sumali dun sa nag-membership. Yung nag-membership sa'yo, yung nag-sponsor sa'yo, siya lang po yung nag-invite. Siya lang kumbaga yung anghel na nagbigay sa'yo ng opportunity. Nasa sa'yo yan kung kakaririn mo to, hindi. So lahat naman tayo dito kanina nagtaas ng kamay. Sabi, oh, apps, gusto ko na talaga maging success dito. Kinuwento ko na po sa inyo. Kaya po ako naging successful. Hindi po simbahan to. Akala niya kakulay puti ako. Siguro apply ano, sabing-sabi yung pagyaman mo. Sumali ka dito, siguro mayaman ka na. Hindi. 20 pesos ka. Siguro pag sali mo dito, lahat sumali. Talagang wala kang problema. At yumaman ka, swabing-swabe. Hindi. Unang taon pa lang, iba-iba na itsura ng mga problema, pa iba-iba lang itsura ng problema, problema pa rin yan, no? May mataas, may mababa, may tama. Pero pag nalaman mo ang problema ng ibang tao, sasabihin mo, napakaswerte mo. So, okay guys? So, okay mo yun guys? So, taas po kamay ng mga gustong yumaman dito, taas ang kamay, mga gustong yumaman dito, taas, taas. Oh, iwagay-iwagay, taas. Kasi pag gusto mong yumaman, automatic, guys, taas mo kamay mo kung gusto mong yumaman, mag 1 million per month to 31 million per month. Depende sa account mo. Taas ang kamay gusto mong yumaman, automatic yan, guys. Yung attitude mo tsaka gratitude mo, ihabol mo. Okay? So, palakihin mo ang attitude, lalaki rin yung income mo dito, makakapag for good ka, and dadami rin yung mga may sasakyan sa ilalim mo, gaya ng nangyari sa akin, no? Almost 50 to 100 na po yung nagkaroon ng sasakyan sa akin, no? So, lahat to, gusto ko hindi lang 100. Gusto ko mga nandito, magkasasakyan kayo, magkabahay kayo, maging mabuting tao kayo. Oo, hindi kayo perfecto, nagkakamali kayo, pero make sure na itama mo yung mali mo. Okay ba yun, guys? So maraming salamat sa inyong lahat. Simple lang po ang paglaki ng income. Lakihan mo lang yung gratitude mo, lalaki rin yung income mo. And pag lumaki yung income mo, usap tayo ulit, huwag kang magyayabang, tuturuan ng mga kata paano mag 2 million per month. Okay? So I'm Adrian Bito, nagsasabi, pumayo kayo at magkaroon ng vision and gratitude sa buhay. And for sure, lahat ng gusto mo, makukuha mo, pero hindi lahat. Kasi bakit? Hindi lahat para sa'yo. Pero yung pangarap mo na 1 million, pwede mangyari sa'yo yan. Okay, so God bless everyone and thank you very much for giving me your time na kahit may busy kayo dyan, nakinig kayong mabuti, naka-open cam ka, heart to heart, nagkakwentuhan tayo. Pilipinas and OFW, guys, sabay-sabay tayo, may mauuna, may mauhuli, importante. Isang bangka lang yung sinasakyan natin, huwag kang bababa. Kasi bakit ang M Global, malayo pa ang mararating. Malayo pa mararating mo dito. Hindi lang dyan sa bandang Middle East, okay? So, God bless everyone. Thank you guys.
Alright, thank you so much, Mentor Adrian Vito. Grabe, napakadaming wisdom and knowledge na naman ang na-receive namin. Especially sa mga OFW na dito, sa lahat na napakinggan natin, kailangan lang talaga natin i-apply lahat ng sinabi ni Mentor Adrian. Kasi para sa kapakanan naman natin yan. At para sa inyo, para makauwi din kayo sa Pinas for good na may ipon at may laman ng inyong mga account. Diba? Ayan, so syempre, paulo natin ng milyon pasasalamat si Mentor Adrian Vito. Ayan, so pwede ka na mag-unmute or pag di ka makapag-unmute, pwede ka lang mag-type sa ating comment section na thank you, Mentor Adrian. Ayan. Alright. Okay. At syempre, bago tayo matapos, kailangan mo natin magpa-picture-picture. Ayan, so kay Mentor Adrian Vito. Ayan. Ayan, so Mr. Tech. Take a picture. Picture pa sa. Ayan. So, saan yung technical natin? Picture-picture muna tayo. Alright. Ayan. So, thank you so much, Mentor Adrian. Saan yung technical natin? So, Grabe, thank you so much yung mga laging present dyan sa Zoom natin dito sa Millionaires Project. Hindi ko man masabi yung mga pangalan nyo, pero alam ko yung mukha nyo. Talagang minimemorize ko yan. Pag lagi ko nakita yan, ay, ililista ko yan sa Book of Pagyaman. O, picture na. ayan. So, Mr. Technical, picture-picture na po tayo. Bilang ng 1, 2, 3 daw. Si Maria Salim, no, naka J-Lim high na, wala pang sinasabi. Billionaires post daw, kaya naka J-Lim kaagad siya. Tayo mo sasabihin ng ano. Hintayin natin yung, yung technical coach. Sasabihin ng cameraman. Yung cameraman. Gano'n kaagad siya, wala pa sinasabi. Oh. Ayan, so, wait lang. Sarap sa inyo makipagkwentuhan, no? Pag ganyan karami lagi. Isang araw gusto ko 500 naman tayo dito, no? 30, 50 mong down yung umaaten. Technical, asa na? Cameraman natin. Open cam yung iba. No? Yung iba naka-off cam. Baka naliligo. Mag-open cam na. Mag-open cam kahit nakasando. Huwag lang nakahiga. Opo, yan. Picture na. Cameraman, nandiyan dyan na ba? Nawala yung technical natin, Mentor. Ayan. So, ako na lang mag-picture. Kaya pag ikaw. Sige, game. Ay, kaso di mag-picture ang lahat. Di kaya. Hindi kaya dito sa akin. Try natin dito sa cellphone ko na lang. Kasi dito sa cellphone ko, pa 50 kaya to eh. Sige po, sige po. Sa laptop ko. Pipicturean ko na lang to. Yan. Kailangan wag kumonta tong ilaw. Tanggalin ko yung kontra ng ilaw. Okay, first page. Inaaraw, sabihin mo na. Yan, so first page tayo, guys. So Millionaires Post. Millionaires Post lahat. Yan. Millionaires Kita, Post. naka-open cam, kitang-kita. Ayan, so 1, 2, 3. Yan. So, baka 2 page lang to, kayang-kaya na to. 100, kaya dalawang shot lang eh. Okay. Ayun, so second page. 50. Second page tayo, Millionaires Post. Yan, so 1, 2, 3.